After 4 months nga ay nakapag-release na naman kami ng bagong unit. Ay, thank you Lord talaga. Wow! So ito na nga ngayong araw nga ang release ng aming pangalawang sasakyan. Kaya nandito kami ngayon sa Mitsubishi Calamba. At sa pangalawang pagkakataon nga, isinama na nga namin ang dalawang makukulit para isang family feature na din. Yun nga pala ang agent ni Dadad. Sa mga gustong kumuha dito, i-recommend ko yan sa inyo. Sobrang bait at maasikaso. At habang busy nga si Dadad, kausap ang agent niya, ay pinaglaro-laro ko muna ito. Tuwang-tuwa nga ako sa maliit na ito dahil small version siya ng ama niya. Sobrang cute. Maya-maya nga, tinawag na nga kami. Ayan na nga at nag-picture taking na. Hindi na nga kami nagtagal at umalis na din kami dahil didiretso pa nga kami sa Padre Pio. Dahil magpapa-car blessing. Sa mga gustong magpa-car blessing nga pala dito sa Padre Pio, donation lang po ang iaabot nyo. Nasa sa inyo po kung magkano ang ibibigay nyo. So ito na nga ang tanong, bakit nga ba kami kumuha pa ng sasakyan after 4 months? Dahil nga ginagamit namin ang sasakyan sa negosyo. Matagal na nga namin hinihiling ni Dadad na magkaroon ng sasakyan kahit sana second hand. Para sana may magamit sa negosyo. Isa sa mga dahilan namin kapag umuwi kami ng Bicol. O kaya kahit sang lugar namin gustong puntahan, may masasakyan kami. Marami na nga pagkakataon na kayang-kaya na nga namin makabili ng kahit second hand. Pero mas pinili ni Dadad gamitin ang pera sa negosyo. Maging patient, mag-antay at mas may darating pa na mas maganda. Ayan nga ang pananaw niya sa buhay. At higit sa lahat, hindi rin naman kami kukuha ng sasakyan kung matetenga lang at walang kita. Sayang ang pera. Priority nga namin ang negosyo sa ngayon dahil diyan kami nagumpisa. Sobrang bilib nga ako sa utak nito, napakagaling mag-isip. Isa nga lang operator, malayong malayo sa sahod ng isang manager. At dahil dyan, napatunayan ko na hindi pala propesyon o laki ng sahod ang batayan sa pag-asenso, kundi sa pagiging business mindset ng isang tao, disiplina sa pera. Kaya nga hindi ako naniniwala sa kasabihan, kapag nag-abroad ka, yayaman ka na. Tunay nga na walang posible basta mangarap ka at samahan mo ng gawa, hindi basta pangarap lang. Higit sa lahat, lagi magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng blessing na natatanggap. Maliit man yan o malaki. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Follow nyo na din ako para lagi kayong updated sa lahat ng aking mga vlog.